Para bigyan tayo ng update sa sitwasyon ng Canlaon Volcano, magkakasama natin si PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Cheryl, at sa inyo pong mga tagapakinig. Ma'am, ito pong nangyaring pagputok ng bulkan kahapon. May ituturing bang major eruption po ito? Batay po sa geology o yung mga deposito po ng bulkan, ito po ay hindi pa po major eruption dahil wala pong significant deposit ang pagputok. Pwede po natin itong maituring na explosive onset na maari pong pinakauna sa magiging period of eruption ng bulkan. So meron pa po tayong inaantabayanan na iba pa pong mga aktibidad ng Canlaon Volcano. Usually po, ay paano po ba? Sabi nyo nga po, ito ay pauna pa lamang. Ibig po bang sabihin talagang sigurado na po tayo na may sunod-sunod pa pong mangyayari hanggang umabot po sa major eruption? Batay po sa ating monitoring data, nakita naman po natin kahapon na mayroon pong maitim na abo na ibinuga ang bulkan. Ito po ay magma sa kanyang itsura. Ito po ay magmatic material. At sigurado na po tayo na meron po tayong lumabas na magma. Pangalawa po, masyado pong malakas ang explosion kahapon. Ito po ay na-record ng buong Canlaon Volcano Network. Kasama na po ang ilang stasyon ng Philippine Seismic Network. Ito po yung nagmamonitor po ng malalakas na lindol sa Pilipinas, dito po sa Central Visayas, at na-record din po ang explosion, yung pressure or shock wave na nalikha po ng eruption hanggang sa Bicol po, yung ating pong mga stations doon na monitor po ang infrasound ng shock wave na ito. So, sigurado po tayo na magmatic po ito dahil ito pong kalakas na eruption ay nadilikha lamang po ng mga magmatic eruption. So, namomonitor din po ba natin kung kailan yung mga susunod pang pagsabog? Ito po ang ating challenge sa volcano monitoring. Hindi po tayo makakapag-predict ng specific na araw, linggo, oras ng pagputok. Makakapag-forecast lamang po tayo batay po sa araw-araw 24/7 na monitoring natin. So ang nakita po natin ay naghahanda na po ng matagal ang bulkan para po sa isang pagputok nito. Matagal na rin po tayo nakikipag-ugnayan sa ating pong mga local government officials at mga disaster officials na since 2020 pa po naghahanda ang bulkan ng isang magmatic eruption at medyo matagal po yung progression, pero maari pong nag-umpisa na ang pagputok ng bulkan at maari pong masundan po ng mas malalakas pa po na eruption. Ito pong nangyari kahapon. So pasimula pa lamang po ito, Ms. Mariton. Sabi nyo nga po, since 2020, namomonitor na po natin na kumbagay talagang sabi nyo nga po ay naghahanda na. Usually po ba, ano po ba yung ilang taon from the time na namomonitor natin na posibleng pagsabog ng isang bulkan ay kailan po dumadating yung major eruption? Within the next 4, 5 years, 6 years? Or talaga pong hindi natin masabi? Marami pong aspeto itong bagay na ito. Unang-una po sa lahat po ng bulkan ay magkakaiba po ang ugali nila. So meron pong mga volcanoes na matagal po natutulog and then biglang puputok po ito. So meron pong mga parametro o may mga sinyalis po itong binibigay. Kung gaano po katagal yung sinyalis na yon ay hindi po natin masasabi. Wala pong exact na blueprint na sinusunod ang mga bulkan. Kanya-kanya po yung ugali. Meron naman po tayong mga highly active volcanoes na maya-maya po pumuputok. Kahit wala pong anomaly, ay dahil po sila po ay highly active at nakabuklat lamang po ang kanilang magmatic system sa bunganga ng bulkan, ay anytime po pwede po silang pumutok. Katulad po ng nangyari last year sa Mayon Volcano na nagkaroon po tayo ng eruption kahit wala po tayong anomaly sa mga monitoring parameters. So, iba-iba po, wala po tayong recipe para sa isang recipe para po sa lahat ng bulkan.
Ms. Mariton, pagbabasihan po natin yung behavior at history ng Mount Canlaon. Opo. So ang ating pong suliranin, matagal na pong hindi pumuputok ang Canlaon Mount volcano Canlaon. ng magmatic. Opo. Number 2, ngayon lamang po tayo in the past decade, ngayon lamang po tayo nagkaroon ng ganito ka-high resolution ng monitoring ng bulkan, no? So, marami po tayong datos na nakukuha, but at the same time, wala po tayong pattern na alam sa kung gaano po katagal ang unrest sa Canlaon dahil ngayon lamang po ito natin mararanasan. So this will be a very important eruption for us kung ito po ay matutuloy hanggang sa kanyang pagtapos, no? Para na lang din po, Ms. Mariton, sa kaalaman po ng ating mga manunood, pag sinabing alert level 3 o magmatic unrest, ano nga po ba ang ibig sabihin niyan para mas maintindihan ng isang ordinaryong mamamayan? Okay, so kapag ang bulkan po ay nasa alert level 3, ibig sabihin po, sigurado na po tayo na magma ang nagsasanhi po ng pagbubunot ng bulkan at ito po ay malapit na o nasa bunganga na ng bulkan. No? So meron na po tayong ebidensya, yung pagputok po kahapon, na nandyan na po ang magma at maaari na po itong magtuloy-tuloy na hazardous eruption sa mga susunod na araw o linggo. No? Sa alert level 3 po ay ipinapayo na ng PHIVOLCS ang paglikas ng pinakamapanganib na mga lugar sa paligid po ng bulkan. Ito po yung tinatawag nating mga permanent danger zones at yung mga hazard zones po, no? Hazard zones. So sa ngayon po sa Canlaon, 6 kilometers pa lamang po ang ating nirerekomenda. Ngunit kapag tayo po ay nakapag-record po ng mga datos na nagsasaad na meron po napipintong napakalakas na pagputok ng bulkan, ay re-recommenda po tayo ng additional recommendations for evacuation at maaari pong itaas pa ang alerto. Sa ngayon, yun pong sinasabi natin na nasa loob ng 6-kilometer radius danger zone, ay mandatory evacuation na po ba yun? Ito po ang pinapatupad ng ating mga LGUs at local government disaster officials. So, sila po ang nag-require ng mandatory evacuation. Tayo po ay nagre-recommenda ng mandatory evacuation. Ito po yung inyong recommendation ng PHIVOLCS ngayon. Apo. Okay. Yan Apo, po, ito po ang ating recommendation. Apo, that's the recommendation now of PHIVOLCS, yung nasa loob ng 6-kilometer radius danger zone po. Apo. Apo, tama po yun. Apo. Opo. History-wise, hanggang gaano kalawak ang pinakamalala po na idinulot ng Mount Canlaon? At sa nakikita nyo po ngayon, na sabi nyo nga po, nakikita na natin, nandoon na yung mga detalye na naghahanda na talaga itong Mount Canlaon sa isang major eruption. Ano po ang tansya ng PHIVOLCS for now, na forecast na gaano kalawak ang dapat na ilikas? Okay. So, sa ngayon po, wala pa po tayong indication na nakikita kung ano po ang kauuwi ang uri. Kung ano po ang kauuwi ang uri ng pagputok ng bulkan. No? Wala po kasi tayong experience sa Canlaon na ito po ay pumutok magmatically. No? Ang masasabi lamang po natin, batay po sa geology ng bulkan, ay nagkakaroon po ito ng mainly mga paglabas po ng mahahabang lava flows. Ito pong lava flow eruption, meron pong panakanaka ng mga pyroclastic density current na maari pong related dito sa pag-collapse ng mga lava flows, katulad po nung nakikita natin sa Mayon Volcano, o panakanaka pong pagsabog sa crater, ng katulad po nung nangyari kahapon. Pero ito pong lava flows ng Canlaon Volcano, ito po ang main component ng kanyang edifice. No? Yung structure po ng Canlaon ay mainly lava flows. Ang mga ito po ay mahahaba at malalaki. Kaya pagka nagkaroon po tayo ng lava flow eruption,
Medyo matagal po yan, no? Maaari pong abutin ito ng ilang buwan o ilang taon. Hmm. At kahit po hindi ito kasing destructive ng highly explosive eruption, matagal na displacement po ang mangyayari at ang kauuwian po ay yung mga pamayanan po sa middle slope ng bulkan ay maaari pong matabunan ng lava flow at hindi na po ito pwedeng balikan for the longest, for decades or even as centuries, no? Dahil yung lava flow po ay hindi naman po kayang tirahan yan. In addition, masisira po ang environment dahil hindi po agad makaka-recover ang vegetation. Kapag lava flow po ang deposito, medyo matagal po na makakaangat ang kabuhayan ng ating pong mga kababayan. No? On the other hand, meron din pong mga explosive eruption deposits ng Canlaon Volcano. Ito po ay umabot ng mas malayo sa bulkan. No? Hindi po natin makita yung termination sa mga deposito nito, yung mga prehistorical deposits. Ang mga 1 or 2,000 years ago, meron pong major explosive eruption ang Canlaon Volcano. At yung pyroclastic density currents po ay lumagpas po ng 8 kilometers no, dito sa western flank. No? Kaya po ang ating pyroclastic density hazard map, pyroclastic density current hazard map, ay mas malawak po. Ito po ay batay dito sa geologic work na ginawa po natin, kasama po ng ating Deputy Director nung tayo po mga 2 decades ago. At ito po yung nagiging nakita po natin na isa pa pong pwedeng mangyari sa Canlaon Volcano. No? Pwede pong magkaroon ng very violent na explosive eruption na makakapagsanhi po ng mga pyroclastic density currents na nakamamatay sa paligid po ng bulkan. Again, in the past, ito po, sa nakalipas na 24 hours, ano po kamusta ang behavior po ng Canlaon? So medyo tumahimik po ang bulkan. Nakapagtala lamang po tayo ng 20 mahihinang volcano-tectonic earthquakes, volcanic earthquakes. Yung sulfur dioxide emission po kahapon na nasukat natin bago po pumutok ang bulkan ay mababa, no? Nasa 1,669 pounds per day lamang. Ito po ay mababa kumpara doon sa mga nasukat ng mga nakaraang araw. At ito po ay nagsasaad po sa atin na medyo nabarahan po ang bunganga ng bulkan. No? At ito po ang nagdulot ng additional pressurization sa ating magma at nakatulong po sa pag-trigger ng pagputok ng bulkan. Is that supposed to be good? Yung pinakita ng sa nakalipas na 24 hours, or parang eto na naman, naghahanda na naman, or kumbagay nagwa-warm up pa lamang ang Canlaon? Tinitingnan po natin. Isa pa po natin tinitingnan ay ang ating real-time na ground deformation monitor. Meron po tayong nakikita na since the last week of November na pamamaga po ng upper slope ng bulkan, bagamat wala pong nangyayari sa lower slope, ay namamaga po ang upper slope ng bulkan. So tinitingnan po natin yung ganitong combination of factors na maaari po natin gamitin para po sa pag-anticipate ng mga susunod na similar explosive eruptions. Pero ma'am, kung meron po tayong major event, major magmatic eruption, whether it's explosive or non-explosive, ay sa palagay po natin, makikita po natin definitely sa ating pong mga monitoring ang lahat ng senyales na yan. Dahil kapag malaking volume na po ng magma ang lalabas sa bulkan, lahat po ng ating parameters ay sisipa na. Kumbaga, makikita po natin. Ms. Mariton, ang sinasabi niyo po ay magkakaroon po tayo ng sapat na oras para makapag-abiso bago yung explosive or non-explosive man yung magiging eruption po. Yan po ang ating ninanais, no? Ang wish po natin. Of course, alam naman po natin na napakahalaga po na meron po tayong lead time. Pero really dependent po talaga yan sa magiging behavior ng bulkan. Ang TVOX po ay nakatuok po kami ang minuto, oras po dyan sa bulkan na yan. At pag nagkaroon po talaga ng sign, we hope po we will have enough lead time to warn. No? Yun na lamang po. Hindi po natin masabi kung it will be enough, pero yun po ang ating nais at yun po ang sana mangyari.
Panghuli na lamang po, Ms. Mariton, paalala po sa ating mga residenteng apektado ng pagputok po ng bulkan. Okay, sa ating pong mga kababayan sa Negros Island, ito na po yung, maaari pong ito na po yung matagal na po nating pinaghahandaan ang pagputok po ng Canlaon Volcano. Mangyari lamang po na tayo po ay umiwas sa 6-kilometer radius ng bulkan sapagkat mayroon pong maaring maging pagputok na biglaan at magdulot po ito ng mga panganib, no? Katulad po nung nakita natin kahapon, yung pyroclastic density currents, meron din po yung mga umiitsang bato, yung ashfall, at rock avalanches and rock falls, no? Kapag nagkaroon na po tayo ng mga pagpitak o ng crater or pagpitak po ng mga lava kung lalabas man ang mga ito. Kailangan po ay makinig po tayo sa ating mga local government officials. Alam po natin, batay po sa mga meetings po natin ngayong umaga with the disaster officials, na marami pong meron pong mga nagre-resist o tumatanggi sa evacuation para po ito sa ating kaligtasan. Kami naman po ay masusi po nating titingnan kung tayo po ay makakapagbaba na ng alerto o kailangan pa pong magtaas. Kaya po, ang mahalaga po ay makinig po tayo. Ito po ay para sa ating kapakanan, ang pag-i-evacuate. At yun po, makipag-cooperate na lang po tayo. Yung mga mamamayan po, o mga residente, sa labas po ng 6-kilometer radius, pero nakapaloob po sa loob ng pyroclastic density current hazard map. Ito po yung additional 10-kilometer radius paikot po ng bulkan. Hindi po sa lahat ng bahagi po ng bulkan ay 10 kilometers, lalo na po sa bandang north. Pero in general po, 10 kilometers from the summit vent, ay dapat po ay may kahandaan na po tayo para sa agarang paglikas dahil anytime po maaari pong magbago ang ugali o kalagayan ng bulkan at magkaroon po tayo ng napipintong malakas na pagsabog at sa gayon po ay magtataas po tayo ng alerto at magiging recommendation po natin ang pag-evacuate ng additional na radius hanggang 10 kilometers po mula sa bunganga ng bulkan. So ingat po tayo mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Mariton Bornas ng PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Sa puntong ito, magkakausap natin si Assistant Secretary Rafi Alejandro IV, ang Civil Defense Deputy Administrator for Administration. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Hello, good evening, good noon po. Magandang tanghali po. Opo. ASEC, ang recommendation nga daw po ng PHIVOLCS, kakakausap lamang namin, ay mandatory evacuation sa loob po nitong 6-kilometer radius danger zone. Dito po sa 87,000 na residenteng kailangan i-evacuate, ilan na po ang nailikas ngayon? Oo, it is an ongoing process ngayon. But sa datos po namin, mababa pa po, nasa halos 30% pa lang nung target natin ang reported na naka-evacuate na. Pero wala pa naman tayong 24 hours sa tuloy-tuloy pong activity ito. Kinukuha natin at sinusuportahan natin yung local government units para mapadali po ang pag-evacuate ng kanilang mga constituents. So hopefully within the day or hanggang mamaya, we'll get updated figures. But so far, nasa 30% pa lang po nung ating target ang so far reported na naka-evacuate. Pero talagang strictly, sinabihan na po lahat ng mga residente na nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone na mandatory evacuation po ang kailangan gawin. Opo. Yan na, inarelay na po. Kahapon pa po, anong pumutok. Yun na po ang ginagawa namin coordination with the local government units, sa governors po, na kailangan na mandatory po yung evacuation nung nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. At nagko-cooperate naman po yung ating mga local government units at tuloy-tuloy po itong activity natin ngayon. At 87, tama po ba? 87,000 na residente, individuals po ba to or families? Individuals po. Actually, ang nasa data namin is 56,000 ang target, no? From the two regions. And then pag nag-extend kasi ng 10 kilometers, that's more or less additional 10 to 15,000 individuals.
So yun po. But so far, based sa initial report sa amin, 54,000 po yung target na ma-evacuate. Individuals po. Individuals. That's translated to around 9,000 families po. At kakayanin po ba ng probinsya, ng isla na kung paano po magiging komportable, saan po mananatili ito pong mga individuals po, yung ating mga kababayan? Opo, kakayanin naman po kasi meron tayong mga twinning arrangements with yung mga hindi po apektadong munisipyo. Sila po ang magiging host municipalities doon sa mga evacuation centers nila, mga eskwelahan na gagamitin. And in fact, yung Bacolod, no, inoffer na yung Padayon stadium nila that can house 30,000 individuals. Ang challenge lang dito ay malagyan ito ng mga appropriate facilities, yung para sa wash, no, yung kanilang liguan, yung mga CR, yun po ang kailangang madaliin po na maitayo kasi yan din po ang mga hesitation ng ating mga kababayan, yung mga lilipatan po nila. So ina-address na po natin yan. Si Secretary Gatchalian po today ay nandun mismo sa area para tingnan yung mga evacuation centers na ito kasi ang DSWD po ang in charge sa camp management po at sinusuportahan po ito ng NDRIMC, ng ibang agencies, ng DOH, ng ating armed forces at mga PNP po. May naitala pong ashfall sa ilang mga lugar kasunod po ng pagputok ng Canlaon Volcano. Bukod po sa relief goods, may binibigay na rin po bang talagang nararapat na klase, uri ng face mask? Opo, yung mga existing face mask na nasa inventory namin ay pinapadala na natin doon as we speak, ano? And then meron din tayong pinoprocure na additional yung mga face mask na na rin, sinusunod natin yung standard ng DOH dyan. And kung hindi pa po available, naglabas na po kami ng advisory, pwede naman pong gumamit ng yung mga cloth po, basta basain lang at i-cover sa mga faces, sa mga mouth, no? Para po maiwasan na ma-inhale itong mga ashfall. So as we speak po, we're doing everything we can to procure additional, but meron po tayo sa stockpile ngayon na dinidistribute na at pinapadala na rin doon sa mga LGUs po. Sec, may nananatili pong may mga ilang weather system na nagdudulot po ng mga pag-ulan po ngayon. At sinasabi ng FIVOX yung posibleng lahar flow kapag nga po magtuloy-tuloy o lumakas ang ulan. Ano po ang paghahanda dito ng OCD? Opo, ngayon pa lang we're coming up with a worst case scenario, integrating yung possible weather disturbance na pwedeng pumasok this week hanggang next week po kasi meron na pong forecast ang Pag-asa at binabantayan natin ito, but nagsi-scenario building na kami to prepare yung lalo na yung nasa dadaanan ng lahar eventually kasi pag may ulan po magiging lahar po yung mga deposits na yan at delikado po yan na nangyari na po yan dati sa 1991 na Pinatubo dito sa Bicol, na gagalaw po yan. So magpiprepare na rin kami for that. Kaya nga po ang solusyon dyan is distansya po, distance, meaning talagang alisin natin lahat ng mga communities na exposed dyan sa hazard na yan kasi distansya lang po talaga ang solusyon dito. We have to keep them away from this hazard. So tinitingnan na natin yan ngayon and we're doing the risk assessment already considering the weather conditions that we might face in the next 2 weeks po. Sa ngayon, hindi pa po alam kung hanggang kailan mag-aalboroto nga ang bulkan. Sapat po ba yung ating resources kapag nagtagal po ito? Well-planned na po ba? Opo. As far as resources are concerned, ay naka-ready po. Yung DSWD po, meron pong 80,000 family food packs na ready to be shipped sa Negros. Dito yan manggagaling sa Luzon and Visayas, no? Para suportahan yung prolonged evacuation kasi tinitingnan natin minimum po, sabi ng FIVOX, 3 weeks obserbahan yung bulkan. It's either tataas siya into level 4 or bababa or mananatiling level 3. So ready po tayo for 3 weeks. Nakahanda po ang DSWD, nakahanda po ang OCD. And we will be procuring additional materials, no? And preparing yung mga, hindi lang material, pati na rin mga tao. Kasi aabot tayo beyond Christmas.
sa pagbabantay nitong kanlaon. Marami pong salamat, Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Rafi Alejandro IV.